Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Gaya po ng lagi kong inaasahan na sana wala tayong sakit, wala tayong karamdaman. Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Welcome po dito sa Comment on Air. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, atin pong tatalakayin itong mga pahayag o itong mga kalokohan nitong King of Chap-Chap. Tinatawag ko pong kalokohan kasi ipinaparatang niya sa Iglesia ni Cristo na nag-chap-chap-chap para mangdaya. Samantalang siya mismo ang nandaraya sa pagchachap-chap. Ano po? Ayan. Panoorin natin at kung sino po ito ay malalaman ninyo. Ito po, panoorin po natin. Ayan po mga kaibigan. Nakikita nyo na yun ang mga paraan niya sa mga panluloko niya. Yan po ang paraan ng King of Chap-Chap. Magaling pong mag-edit. Pati yung mga paninira niya ay china-chap-chap. At kumbaga sa muka, mini-make upan para matakpan yung kanyang panluloko. Ayan po ang paraan niya. Sa cover pa lamang ay maaakit na kayo. Kasi yun ang gusto niya magkaroon siya ng maraming viewers. Kaya ginagandahan niya ang kanyang pag-edit. Biyasang-biyasa po sa mga ganyang pag-edit. Sa cover pa lamang, mahalataan nyo. Ano ba ang cover niya? Pag-chap-chap ng INC sa All Souls Day, nahuli. Ayan. Nahuli raw niya yung pag-chap-chap ng INC. Ayan, si kapatid na Rene Panoncello yan at saka si kapatid na Michael Sandoval. Yun daw ang nahuli niyang nagchachap-chap na ibig sabihin niya nandadaya sa pagchachap-chap. Bueno, panoorin po natin mga kaibigan. Ano? Ayan po mga kaibigan. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ng ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3 verse 6. Ang ipinapapansin po natin dito, kapatid na Rene, yung ginamit na talata, Exodo 3.6. Ulitin ko po, Exodo 3.6. Tanong, yun bang sinabi na ang Diyos daw po ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Yun po ba ang nakapaloob sa Exodo 3.6? O, Mr. Talibong, panoorin mong maigi, buksan mo ang tainga mo, Lalo na po kayong mga tagahanga ni Talibong. Panoorin yung maigi para makita nyo kung paano nanloloko itong si Talibong. Huling-huli na naman, mga kapatid. Ayan, huling-huli raw niya. Ministro ni Felix Manalo sa pag-chap-chap nila sa bahayag ni Father Abi Arganiosa upang ipalitaw na una, nagkamali sa pagsisita si Father Abi Arganiosa. Ayan daw, para nag-chap-chap raw para ipakitang nagkamali sa pagsisita. Na mali talaga ang selebrasyon natin tungkol sa All Souls Day. Ayan. Tingnan natin na discover na ito'y isang paraang pag-chap-chap ng mga ministro. Ayun. At bakit ginawa nila ito kung sila nasa katotohanan? Samahan ninyo ako. Ating tatalakayin ang kanilang ginagawa at ang kanilang pagtuliksa sa ating pananampalataya. Dito sa live stream natin, ipagtanggol ang pananampalataya. Maliwanag po, nag-aanyaya si Talibong. O, kayong mga miyembro ni Talibong, manood po kayong mabuti, Ayan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube live?
makasama ninyo mga kapatid sa pagkakataong ito. At muli, makasama natin ang misis ko para sa sign language, si Sarah. Para sa ating mga kapatid na hindi makarinig at magsalita upang maunawaan din nila ang ating pagtatalakay at pagsagot. Tigil muna natin, mga Samahan ninyo kaibigan. ako. Ayan. Mr. Talibong, bakit ka umalis? Bakit ka umalis doon? Kasi hindi ka raw tinanggal. Bakit ka umalis sa DXDD? Doon dati sa radyo mong pinagtatrabawan. Yung ba ang dahilan para gawin mong tandem ang misis mo? Isip-isipin yung mga kaibigan kong Katoliko na naniniwala diyan kay Talibong na siya raw ay magtatanggol sa pananampalataya. Oh. Bakit umalis ka doon sa DXDD? Bakit doon ba hindi mo na ipagtatanggol ang pananampalataya? Kasi nahalata ka na ng mga pare doon na wala kang ibubuga. Pero mo, pumunta ka dyan sa kwarto mo. Diyan ka sa kwarto mo. Nagtatanggol di umano ng pananampalataya. At istinandim pa si misis niya. Doon pwede mo naman yan ipakiusap kung gusto mong magtrabaho si misis mo. Pwede mo naman ipakiusap doon eh. Kasi biro mo 23 taon ka nang nagtatrabaho doon. Umalis ka. Oh. Hindi bali kung pag-alis mo mayroon kang ibang trabaho. Ay hindi eh. Yun din ang ginagawa mo eh. Isip-isipin mo, sabi mo 23 na taong ka na doon, 23 taong ka na doon. Kaya nagpasalamat ka eh. Dahil pinapagtrabaho ka doon ng 23 taon. Sabi mo, mula pa Enero nagre-resign ka na pero hindi ka pinayagan. Patunayan mo yan na totoo ngang pinipigilan ka. Kasi kung talagang ay kailangan kanila, kahit anong paalam mo, hindi ka papayagan. Sa dahilang pinayagan ka, kasi ayaw na sa'yo. Yan ang totoo niyan. Pero umpisa kong nagpaksa tungkol sa mga ginagawa niyong paninira sa iglesia, sinasagot ko kayo. Umpisang Abril hanggang Hunyo, tahimik kayo. Tahimik kayo. Hindi kayo makasagot. Ayan. Ngayon, tutuloy na natin, Bueno, tingnan natin, ang itsura mo, ganun din eh. May cross ka rin dito. Ang iba nga lang, baka nasa kwarto ka ninyo. Alam na natin, ayan, kung bakit ka lumipat dyan. Ikaw ang kasama ka doon sa katolikong, uri ng katolikong bangaw. Kasi mayroon 6 na uri daw ang Katoliko ayon doon sa aklat ng Daughters of St. Paul Missionary, Daughters of St. Paul, nasa aklat nila yon. Na ang Katoliko raw at saka pananampalatayang Katoliko, yung dalawang katawagan yan ay may 6 na uri. Katolikong sirado, Katolikong bukas, Katolikong atsoy, Katolikong traidor o duwag, Katolikong baluga, Katolikong bangaw. Ito si Talibong, nandun ito sa Katolikong bangaw. Ano ba yung Katolikong bangaw? Ayon dun sa gumawa ng aklat na yon na may imprimatur ni Obispo Alfredo na inimprenta ng St. Paul ng Missionary Daughters of St. Paul, ay yan daw na Katolikong bangaw. Kaya lang siya Katoliko dahil gusto niyang magkinabang. Yan ang Katoliko raw bangaw. Kaya lang siya nagiging Katoliko pagka may kailangan siya sa Diyos, pagka dahil sa pakinabang. Nandun ka sa hilirang yon, Mr. Talibong. Impormasyon ko lang sa iyo yan. Bueno,
itutuloy natin mga kaibigan ha. Itutuloy natin. Ito po. Itutuloy natin yan ha. Pasensya lang kayo mga kaibigan kasi talagang ganun eh. Ako kasi hindi ako nagninegosyo katulad ni Talibong na kailangan mapaganda makaakit siya ng maraming viewers. Ano? Kaya sa pagchachap-chap niya, kinukulayan yon. Kumbaga sa muka, mini-make upan para matakpan yung kanyang panluloko. Ito po, tuloy natin. Tuloy natin mga kaibigan. Ha? Sandali lang. Ito na po. Sa ating live stream at narinig ninyo ang mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, na sinagot umano nila ang pahayag ni Father Abi Arganyosa at lalo na si Jesus. Pero alam niyo ba, kung pakinggan niyo talaga yung programa nila, abay, parang tama sila. Parang nagkamali talaga si Father Abi. Pero ito'y matagal ng estilo at paraan ng mga ministro upang maligaw ang karamihan. Ayan, mga kaibigan. Talibong ha, sinabi mo yun ha. Parang nagkamali raw si Tatay Abi niya. O, tingnan natin kung hindi nga nagkamali. Kayo pong mga tagahanga ni Talibong ha. Kasi ganito yung style nito eh. Ganyan ang style niyan eh. Sumasawsaw at ganyan nga, kinukulayan, nagtsachap-chap. Ayun. Ngayon ipinararatang niya yan, pagtsachap-chap niya, kila kapatid na Rene Panoncillo at saka kay kapatid na Michael Sandoval. Tingnan natin kung sino ba ang nandaraya, sino ang mali, sino ang nagsisinungaling. Ito, tuloy po nating panoorin mga kapatid, mga kaibigan. Mga kapatid. Kaya para sa mga nagsusuri at sa mga dating mga Katoliko na naging kaanib na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, tandaan niyo, hindi po kayo itinuturing naming kalaban o kaaway, mga kapatid. Buksan sana ninyo ang isipan at Teka, linoloko mo yung mga, hindi mo maloloko Iglesia ni Cristo eh. Puro paninira ka tapos hindi mo kaaway. Ang naloloko mo yung mga Katoliko na nagpapanggap kang pare, nagpapanggap kang tagapagtanggol, pero ang totoo, yan ang hanap buhay mo. Yan ang hanap buhay mo. Katolikong bangaw ka eh. Tuloy natin. Ha? Pasensya na kayo. ninyo, bakit kaya ng mga ministro na gawin ang pag-chop-chop na ito upang pasinungalingan ang doktrina ng simbahang Katoliko? Balikan mo muna. Ayan, mga kapatid. Mr. Talibong ha, tandaan mo ha. Chinachap ng ministro kamo ng Iglesia ni Cristo para pasinungalingan ang doktrina nyo. Wala pa ngang naririnig kung anong pinasinungalingan eh. Tingnan natin Tingnan natin kung anong pinasinungalingan ni kapatid na rin ni Panoncillo at si kapatid na Michael Sandoval. Panoorin yung maigi ito, mga tagahanga ni Talibong. At ikaw, Mr. Talibong, ayan. Tinutularan ko lang yung pagtsachap-chap mo, tingnan ko. Natin, mga kapatid, ang pahayag nila ni Rene Panoncillo, ministro ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, at si Michael Sandoval tungkol sa kanilang paksa sa pagdarasal sa mga yumaong na sinagot nila sa programa nila ni Father Abi Arganyosa. Pero pinutol nila
ang pahayag ni Father Abby. Pakinggan po natin sila. Gawain nila. Kaya napagkakamalan tayo tuloy na hindi po tayo nagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay na mga yumao o yung iba ay sabi nga ay mga pumanaw na. Pero ano po ang iminamatwid? Alang-alang sa inyo mga kaibigan. Ano po ang iminamatwid ng mga depensor ng Iglesia Katolika sa mga pag-aalaala nila, mga gawain na may kaugnayan sa mga yumaong kamag-anak, at bakit daw po nila ito ipinagdarasal? Anong talata po ng Biblia ang kanilang pinagbabatayan? Dahil sa nabanggit nyo, ang pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, ito sila tanungin natin. Ang mga otoridad nila, halimbawa, Defensor Katoliko o Paring Katoliko, dahil sila ang Ayan, Mr. Talibong tandaan mo ano ang pinagbabatayan ninyo ng inyong pananampalataya? Ayan, yan ngayon ang sasagutin o ipakikita ni kapatid na Rene Panoncelio at ni kapatid na Michael Sandoval ang inyong mga kalukuhan. Ang kalukuhan at panluloko ng mga pare. Ito po, tuloy natin. tuturo kung anong aral o doktrina na itinataguyod ng Iglesia Katolika. Opo. Panoorin po natin. Ang tanong ay, Father, bakit po natin pinagdarasal yung mga namatay na? No? Bakit daw tayo nananalangin sa mga yumao? Sapagkat pinakikita nito yung ating dangal bilang tao. Ano ba ang tao? Ito siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatapos doon yung kanyang buhay? Subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ng ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3 verse 6. Ang ipinapapansin po natin dito, kapatid na Rene, yung ginamit. Pansinin niyo din mga kapatid, pinutol nila ang pahayag ni Father Abby at yun lang ang kinuha at ipinarinig nila at may konklusyon sila at ipinalitaw nila na sa pagsitas ni Father Abby sa naturang talata, abay nagkamali siya dahil ang pahayag umano'y hindi mabasa sa naturang talata. Ito ang kanilang modus. Balikan natin sila. Ayan. Talata, Exodo 3:6. Ulitin ko po. Exodo Ayan. Tigil muna uli Mr. Talibong Oh. Style mo yan Tigil muna natin. Ang sabi mo, pinutol nila ka Michael yung pahayag nung pare na mga defensor na katulad mo di umano, pinutol yung paliwanag niya na mababasa nga doon sa verses na binanggit niya na yun daw, mababasa raw sa 3:16 ng Exodus na ang Diyos raw ay Diyos ng mga patay kundi Diyos ng mga buhay. At sinabi niya, dahil nagkonklusyon siya, dahil doon sa kinakailangan daw, wag ituring na hayop ang mga patay. Kaya kinunklusyon niya na yun ang mga nakasulat doon sa 3:16. Ito, pakinggan natin. Yun nga bang nakasulat sa 3:16? Ito, Mr. Talibong, panoorin mo maigi kung sino talaga ang nagdaraya. Panoorin mo. 3:6. Tanong, yun bang sinabi na ang Diyos daw po ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Yun po ba ang nakapaloob sa Exodo 3:6? Walang ganong pahayag doon sa talatang yon. Wala po. Nililinaw natin, kapatid na Michael. Hindi dahil kasi gumagamit ng talata at sinasabing yun ay nasa Biblia, dapat nang paniwalaan. Ang dapat mo na alamin, talaga bang nandun yun sa talata? Basahin po natin ang Exodo 3:6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingi sa Diyos. Binasa na natin ang 3:6 ng Exodo.
Walang binanggit doon tungkol sa ang Diyos ba, Diyos ng mga patay, Diyos ng mga buhay. Opo. Kaya nga, dito po ay O, ayan, Mr. Talibong. O, idilat mo mata mo, ha. Kayong mga umahanga dyan Talibong, kita nyo na yung pagdaraya niyan, ha. O, di malinaw ngayon, binasa ni kapatid na Rene sa ni kapatid na Sandoval na wala doon sa binanggit nung pare sa Exodus 3:16 yung sinabi niya. Napakalinaw nun eh. Kaya, sino ngayon ang nahuli? Ah, sabi mo nahuli na nagtsap-tsap. O, nahuling nagtsap-tsap na ano, nandaya ba? Hindi eh. Nahuli kayo na wala naman doon sa sinasabi nyo, wala naman doon sa verses na binanggit sa Exodus 3:16. Ayan, tuloy nga natin. Tuloy. mapansin natin na pangalawang beses na tayong binobola ni Mr. Abe. So, iyon ang konklusyon nila ni Rene Panoncilio at ni Michael Sandoval na sa pamamagitan ng naturang talata, binubula umano sila ni Father Abe. Bakit? Dahil yung pahayag ni Father Abe, ayon sa kanila, hindi makita sa sinisitas na talata. Tingnan natin. Kaya nga, narinig niyo si Panoncilio. O, tingnan natin, Mr. Talibong, ha? Tingnan natin. Nabasa na nila kapatid na Rene sa kasi kapatid na Sandoval na wala talaga doon sa 3:16. Pero inuulit mo pa rin para isingit mo yung kalukuhan mo, nalukuhin mo yung mga Katoliko. Binasa na eh. Pero pinipilit mo pa rin. Gusto mong palabasin na nagtsap-tsap sila Rene. Gaya ng ugali mo na king of chap-chap ka. Nagtsap-tsap ka para lukuhin o mangdaya ka. O, napanood mo na eh. Narinig mo na Exodus 3:16. Wala naman doon yung sinabi ng pare. No, pagkatapos uulitin mo na naman. Gusto mong itanim sa mga Katoliko na madaya, nagtsap-tsap para mandaya. Ikaw ang mandaya na mahilig sa tsap-tsap na mandaraya at yan ay patutunayan ko ngayon. Tuloy natin. Tuloy natin kung mali ang konklusyon nila Rene. Wala namang konklusyon sila Rene at sila ka Michael Sandoval eh. Wala namang ginawang konklusyon eh. Kundi, binabasa lang nila yon para patunayan na yung sinasabi ng pare, wala doon sa talata. Kasi, yun nga ang pinahayag na malinaw na binasa nila Rene na yung sinasabi ng pare, wala doon sa talata. Nang loloko lang. Ay, tuloy natin si Talibong. Tuloy natin. Ayan. Na sabi niya, hindi ibig sabihin na sumisitas ng Biblia at ipinahayag, yun na ang mabasa. Kaya surihin. Ito rin, ang ibalik ko sa inyo mga kapatid, lalo na sa mga kapatid ng mga Katoliko na umaanib na sa Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, hindi ibig sabihin na yon ang ipalabas sa programa ng Tamang Daan ay totoo na. Bakit? May pinutol sila. May pinutol sila upang ipalitaw lang na... Sandali lang. Tingnan mo Wala naman sinabi sila Rene kasinungalingan Di yata ang tanong mo pa. Kaya pinalabas yun na parang totoo sila. Totoo naman napakalinaw Di ba? Sino pang lulukuhin mo? Ang Iglesia ni Cristo hindi mo maluloko. Ang niluloko mo yung mga Katoliko. Kasi napakalinaw na na yung sinabi ng pare, wala naman doon sa sitas na ginamit niya. Pagkatapos sisinsayin mo na naman. Tsap-tsapin mo na naman para dayain mo. Para palitawin mo na mali sila Rene. Anong mali doon? Binasa yung Exodus 3:16 na binanggit ng tatay mong si Abe na di umano ang laman nun yung mga sinabi niya na wala naman doon sa 3:16 ng Exodus. Ngayon gusto mo naman palitawin na si Rene at saka si Sandoval nandadaya, pinuputol yung ibig sabihin nung pare. Aba, hindi. Kaya lang pinutol nung dalawa
para patunayan na yung sinasabi ng pare, nanluluko lang, wala doon sa verses na binanggit niya. Ano pang katunayan? Ituloy natin. Tingnan natin, Talibong, kung mapapalabas mo yung kalukuhan mo dito. Ayan. Tingnan natin, ha? Ayan po. Kamali sa pagsitas si Father Abi. Pakinggan natin ang karugtong na iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. Aral ng ating simbahan. Walang iba yung pagdadasal natin, ano? Yung panalangin natin na inaalay natin sa mga yumao or prayer for the dead. Yes, napakahalaga po para sa atin yan. Brother Mars, sapagkat para sa atin, yung buhay ng tao ay hindi na parang hayop na kapag namatay na itapos na. No, sapagkat sabi nga natin, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. At alam din natin na tayo nilikha ng Panginoon hindi para sa kamatayan, kundi para sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil dyan, kahit na namatay na ang isang tao, pagamat namamatay ang kanyang katawang lupa, para sa ating mga Katoliko, yung kanyang kaluluwa ay buhay pa rin at nagbabalik sa ating Panginoon Diyos. At yan po ay paumpisa pa lamang naming paghandog sa inyo. Ito po yung katanungan at maya-maya po lamang ay aming sasagutin ito. Ayan mga kaibigan, Mr. Talibong. Ayan. Tinuloy ko at tinapos ko. Para makita natin kung totoo na yung sinasabi ng mga pare nandun sa Exodus 3:16, wala eh. Itinuloy natin natapos ang haba ng pagsasalita, ang haba ng sinabi, pero wala yun sa Exodus 3:16. Anong sinasabi mong pagdaraya doon ni kapatid na Rene at saka ni kapatid na Panonselio? Sige nga, anong pagdaraya doon? Sinabi nung pare na yung mga sinabi niya ay nandoon mababasa sa Exodus 3:6. Lahat ng sinabi niya wala doon eh. Umpisa nung ipakita nila Karine hanggang sa matapos, wala naman doon yung mga sinabi nung pare. Ano bang, kaya ang nahuli ng pagdaraya, ng panluloko, ay kayo. Hindi ang Iglesia ni Cristo, hindi si kapatid na Rene at saka si kapatid na Michael Sandoval. Kayo ang nahuli ng pandaraya. Bueno, itutuloy natin mga kaibigan. Tutuloy natin yan, mga kaibigan. Sandali lang. Tutuloy po natin, mga kaibigan. Ating tatalakayin ito sa ating live stream. Ayan, chap-chap na naman yan. Ang pananampalataya. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube Live? Itong inyong kapatid, Brad Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders. At muling makasama ninyo, pati na si Sarah, aking misis, na siya ang mag-sign language para sa ating mga kapatid na hindi makarinig at hindi makapagsalita. Sa pamamagitan nitong sign language, kanilang maintindihan ang ating tinatalakay ngayon. Kumusta kayong lahat? At naghahamon si Sineta na hanapin umano sa kaniyang mga aral at turo ang butas. Di na kailangan na hanapin. Sandali lang, Talibong, Kailangan patunayan mo yan, na sinabi ko yan, na butasan ako sa aral at turo, Kailangan talagang dapat bantayan yung mga pagdaraya mo Sapagkat yan nga, king of chap-chap ka Bawat salita mo, dapat talagang bantayan. Kailangan mapatunayan mo yan.
na sinabi ko yan na butasan ang aking turo at aral ha. Kailangan marinig yan ng mga supporter mo na sinabi ko yan. Tuloy natin. Tingnan natin kung sinabi ko nga yan. Ayan po mga kaibigan. Tuloy natin. Dahil siya na mismo ang nagbutas sa ngalan sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Balikan natin si Sinita. Sa doktrina, sa katotohanan, ay wala kang mabubutas na sinungaling sa akin. Tandaan niyo. Ayan mga kaibigan, ayan, Mr. Talibong. Sa katotohanan umano, Teka. wala tayong mabubutas na kasinungaling. Teka muna. Nandaya ka kaagad eh. Unang-una, wala akong sinabing sa turo at aral na tinuturo ko. Wala nun. Ano ang dapat mapansin doon ng mga nakikinig at nanonood? Sa doktrina, hindi niya ako mabubutasan. At ano naman ang ginawa ni Talibong para palabasin na mali ako? Tingnan natin, Kayong lahat at tuloy natin, mga kaibigan, Panoorin yung maigi para makita nyo kung paano ito nagchat-chap-chap. Ito po, tuloy tayo. Hamon si Sinita na hanapin umano sa kaniyang mga aral at turo. Hindi ko sinabi yan. Ang butas, di na kailangan na hanapin dahil siya na mismo ang nagbutas sa ngalan sa Iglesyang Tatag ni Felix. Sige, tingnan natin. Balikan natin si Sinita. Sa doktrina, sa katotohanan. Doktrina. Wala kang mabubutas na sinungaling sa akin. Tandaan niyo mga kapatid, sa katotohanan umano, wala tayong mabubutas teka na muna. sinungalingan. Teka muna. Talibong. Tingnan natin. Halata ang pagdaraya mo eh. Binawas mo yung doktrina. Ang sabi ko sa doktrina at katotohanan. Pero inalis mo yung doktrina eh. Ang sabi mo, sabi niya ni Sinita sa katotohanan, nanluloko ka talaga, nandadaya ka eh. Ang hindi mo ako mabubutasan sa doktrina at sa katotohanan. Pero nang ulitin mo, ay wala na yung doktrina, kundi katotohanan na lang. Binabawasan mo eh. Mahilig ka talaga sa chap-chap para makadaya ka eh. Kaya tingnan natin, tingnan natin, Sabi ko, maghanap. Medyo uulitin ko doon para inyong maintindihan kung paano nagdaraya ito si Talibong. Ano po? Wala doon sa sinasabi ko ang mga tinutulig sa niya, ang pananira sa akin. Wala naman doon sa sinasabi ko. Kundi tinachap-chap niya para palabasin niya yung mga kasinungalingan niya na hindi ko naman sinasabi. Ito, pakinggan natin. Biblia, umano, pero Sandali lang. Itong katunayan, Itutuloy natin mga kaibigan, Ayan. Maliwanag, umpisa sa umpisa, sinabi ko, ang hindi niya ako mabubutasan sa doktrina at katotohanan. Pero sa una-una agad, sa turo daw sa aral, hindi ko sinabi yon. Pagkatapos, para maluko niya yung mga nakikinig, inalis yung doktrina, ang binanggit na lang katotohanan. Ito, panuorin uli natin mga kaibigan, Panuorin uli natin para makita nyo yung pagdaraya ni Talibong. Sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Balikan natin si Sinita. Sa doktrina, sa katotohanan. Ayan, doktrina. Wala kang mabubutas na sinungaling sa akin. Tandaan niyo mga kapatid, sa katotohanan umano, wala tayong mabubutas na kasinungalingan sa kanya. Kitang-kita yan, Mr. Talibong. Balikan natin siya. Kitang-kita yung pagdaraya mo, Talibong,
inalis mo yung salitang doktrina. Na yun ang katotohanan ng sinasabi ko na hindi mo mabubutasan. Ha? Ha? Di pagdaraya talaga, king of chap-chap ka talaga eh. Kaya sinusundan ko lang ang style mo eh. Ha? Kung anong sayaw mo, titingnan natin kung sino talaga ang magdaraya. Ha? Oh. Kaunti pa lang, nakikita na yung panluloko mo eh. Ito, tuloy natin mga kaibigan ha. Tuloy natin. Ha? Maliwanag na ang hindi ako mabubutasan sa doktrina. O, tingnan natin. Tuloy. At maghanap ka ng ibubutas mo sa akin. Welcome ka dyan. So maghanap umano ng ibubutas sa kanya. Welcome na welcome tayo. Kaya, tignan natin mga kapatid. Hindi lang butas ang ginagawa. Kaya, ang tanong, proud kaya si Eduardo Manalo nitong kagagawan ni Sinita? Bakit? Pakinggan natin. Ba talaga? Itong katunayan ha. Babasa ko sa inyo ng Biblia ha. Tingnan natin kung may purgatorio nga ha. Biblia o mano ang kaniyang babasahin. Tingnan nyo. Kung Biblia nga ba ang kaniyang binasa. Anong sabi ni Kristo? Ito. Ayan ang sabi ni Kristo sa kanyang... Yun bang ipinakita mo? Pero, nang binasa at ipinakita niya ang talata, gusto niyang basahin yung San Juan Kapitulo 5, versikulo 28 bilang patunay na wala umanong purgatorio. Pero, ano po ba ang kanyang binabanggit? Ang kanya bang binabanggit ay batay sa kanyang ipinakita? Pakinggan niyo si Sinita. Pabalik ha, ito. Sa Juan, ano yan? 2:28. Ayan ha. Anong sabi ni Kristo? Huwag ninyong ipansilang... Sabi ni Sinita, Juan Kapitulo 2, versikulo 28. Pero ang kanyang ipinakita, na ayon sa kanya, Biblia ang babasahin niya, ay Juan 5:28. Balikan natin siya. Yung bang ipinakita ko, wala ba sa Biblia yon? Ha? Pariho lang yon na pagka nagpakita ka ng live, na pinakikita ang screen sa Biblia, na galing sa Biblia, pinakikita sa screen, para malaman talaga kung anong nasa Biblia. Ay kumo, hindi ko maipakita sa screen, kaya ipiniprint ko para ipakita kung galing talaga sa Biblia yon. Ngayon, kung mayroon man tinatawag na pagkakamali, nandoon sa tinatawag na honest mistake. Kasi maliit yung pagkaka-type ko ng 5 kaysa doon sa verses. Kaya, dahil sa pagmamadali, dahil nga live yon, nabanggit ko to 8. Ito, tuloy natin. Tutuloy natin. Ayan o. Ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayan. Dito, palagay ko dito mas maganda dito kasi dito makapag-isip kayo ng malawak na kasinungalingan. So, gusto niya talaga na dito sa YouTube mga kapatid dahil ayon sa kanya, makapag-isip tayo ng malawak na kasinungalingan. Teka muna. Ano? Wala akong sinabing tayo. Mr. Sineta. Ang sinabi ko, makapag-iisip kayo ng kasinungalingan. Hindi ako kasama doon eh. Binabago mo yung salita eh. Ang sabi mo para makapag-isip tayo, hindi tayo, kayo. Nakita mo ba talibong? O, tingnan natin. Tingnan naman natin. Tutuloy natin. Kasi sinusundan ko lang yung mga pagchap-chap mo eh. Sige, tuloy natin.
yung sinabi mo na Juan 2:28, alin man totoo? Yung sinabi mo o yung pinakita mo na Juan 5:28? Kaya, tanong, proud kaya si Eduardo Manalo sa'yo? At hindi lang yan mga kapatid. Sa nang tiningnan ko yung Teka video muna, niya, ayan. noon pa, paulit-ulit niya ang kanyang hamon, hindi lang sa akin, kundi kay Father Darwin. Kaya, Ayan, mabuti binanggit mo yan, ayan. patunayan mo yung hamon mo. Tunay na wala umanong purgatorio. Pero, ano po ba ang kanyang binabanggit? Ang kanya bang binabanggit ay batay sa kanyang ipinakita? Pakinggan niyo si Sinita. Pabalik ito. Sa Juan, ano yan? 2:28. Ayan Anong sabi ni Kristo? Huwag ninyong Sabi ni Sinita, Juan Kapitulo 2, versikulo 28. Pero ang kanyang ipinakita, na ayon sa kanya, Bibliang babasahin niya, ay Juan 5:28. Balikan natin siya. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayan. Dito, palagay ko dito mas maganda dito kasi dito makapag-isip kayo ng malawak na kasinungalingan. So, gusto niya talaga na dito sa YouTube mga kapatid dahil ayon sa kanya, makapag-isip tayo ng malawak Hindi tayo, kayo. na kasinungalingan. Hindi tayo. Mr. Sineta, yung sinabi mo na Juan 2:28, alin man totoo? Yung sinabi mo o yung pinakita mo na Juan 5:28? Sandali, kaibigan. May tanong siya. Kasi honest mistake yun eh. Ito kaya si Wendell Talibong walang ganyan, honest mistake? Ito, panoorin nyo mga kaibigan. Tuloy tayo mga kaibigan. Ngayon, gusto niya akong butasan doon sa honest mistake na sa halip na 5:28 ng Juan ng mabanggit ko, ang nabanggit ko 2:28. Ayon, nabutasan daw ako. Ikaw ba hindi ka nagkakamaling ganon? Panoorin nyo mga kaibigan. At mayroon din siyang ganyan. Ayan pakinggan nyo Panoorin natin. Nang naitatag ni Felix Manalo ang grupong Iglesia ni Cristo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Tulad kahapon, yung gustong tumawag, pwede rin makatawag sa inibigay nating number sa TV screen natin. Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Isa sa napaka-importante na paksa na ating lilinawin at sasagutin galing sa mga palaging nagtuliksa. Kung ang Papa nga ba ang katuparan sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 18. Ayan, sandali lang. Bobby Fernandez. Yan. Napakinggan nyo yung sa Apokalipsis daw, 13:18. Ang papangaraw ba yung nasa Apokalipsis 13:18? Panoorin natin. Kung yun din ang sasabihin niya tungkol sa Apokalipsis. Sabi niya, 13:18. Yung importante daw na para malaman kung sino talaga yung Papa sa Apokalipsis sa 13:18. Binanggit na yun, 13:18. Ayan Panoorin nyo mga kaibigan. Talibong panoorin mo. At si Ministro Michael Sandoval sa iglesia na itinatag ni Felix Manalo, sinagot nila si
ating kaanib sa Iglesia ni Cristo na naging Defensor Katoliko kasama ni Brad Marco Evangelista. Pakinggan muna natin ang pahayag nila ni Bobby Fernandez at ang pahayag naman ni Michael Sandoval. Ito po. Nabati natin ang mga estudyante o nag-aaral sa pagkamanggagawa dyan sa ating men's dorm sapagkat pagka ganitong oras na kapatid na Bobby, nakatutok silang lahat pagkagaling niya sa ating SFM or School for Ministers Building. Mga kapatid at mga kaibigan, ang tatalakayin po namin sa pagkakataong ito ay medyo maselan. Maselan sapagkat hindi po... Sabi ni Michael Sandoval, medyo sailang naman sapagkat yung pahayag nila ni Tatang Larry at Brad Marco Evangelista na si Felix Manalo ay nangungopya ng aral sa pagtuliksa sa simbahang Katoliko na ang Papa ang katuparan sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16. O ayan mga kaibigan, talibong Kapitulo 13:16 na, hindi na 13:18. Alin ba tama ron? Tinanong mo ako kung alin ang tama sa 2:28 sa 5:28 dahil sa honest mistake, dahil sa pagkakamali. Ngayon, ikaw naman ang tinatanong ko. Alin ba tama doon? 13:18 o 13:16? O yan ang sinasabi ko sa iyo Hindi mo ako mabubutasan sa doktrina. At yan naman, talagang ang tao, normal sa tao na minsan is sleight of the tongue, kung minsan nagkakamali. At yan nakita rin sa iyo Nakita sa iyo O bakit hindi ka magsorry? O ako nagsusorry sa ganyan, inaamin ko. Yung pala ikaw pa. Isa lang ang tininan kong video, nakita ko yun Tapos ipinipintas mo sa akin. Ikaw din. Sa una, 13:18 raw na pinagbabatay sa Apokalipsis na ang katuparan ng Papa Soroma. Sa Apokalipsis raw, 13:18. Pero dito, binanggit mo na naman, 13:16. Ulitin ko yung parte nyon. Tingnan natin, Ayan, Panoorin natin. Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16. Ayan. Sabi nila, Ayan mga kaibigan, malaking paratang 13:16 daw. Di pareho lang kami. ulit nila Naku, ikaw talaga Wendell Talibong ang Papa. Ayan yan. Ulitin natin, pagkatapos itutuloy-tuloy ko na, makikita ninyo na itong si Talibong talagang nagchat-chap-chap para mandaya, manloko. Ito tuloy natin. Ayan. Di pareho lang tayo ngayon, Talibong. Kung nagkamali ako doon, honest mistake yon, ikaw ayaw mong aminin Talagang hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Tuloy. Sabi nila, malaking paratang umano. Pero, yung paulit-ulit nila na atake na ang Papa patay sa tiara niya na may nakasulat na Vicarious Filii ay ang katuparan sa numero na nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16. Muling Ayan. pakinggan natin si Sandoval. 13:16 Hindi sagutin ang mabigat na akusasyon ng mga Catholic defenders tungkol po sa aral na itinuturo ng kapatid na Felix Manalo. At Kita niyo mga kapatid, narinig niyo na aral yon na itinuturo ni Felix Manalo at mabigat umanong akusasyon dahil ayon sa kanya, nangungupya. Sabi nila ni Sadali. Ayan, Mr. Talibong, kayong mga tagahanga niyan. Pareho lang pala kami. Minsan nagkakamali at ako, inaamin ko. Talagang ganyan ang tao minsan, sleight of the tongue. Minsan sa pagmamadali, lalo na live ka sa ganito, ay minsan namamali ka.
Si Talibong ganun din eh. Oh. Bakit hindi ka humingi ng dispensa na mali talaga ang paratang mo? Kasi ikaw man ay nagkakamali. Kita mo ba, Talibong? O ituloy natin. Lalo kang mabibinyag ang kalukuhan mo. Tingnan natin. Ulitin ko pareho lang tayo eh. Oh. Sabi ko, hindi mo mabubutasan ako sa doktrina. Sa doktrina. Pero hindi inaalis mo na yung doktrina. Inaalis mo na. Kundi inuulit-ulit mo, hindi mo ako mabubutasan dahil sinabi ko yon. Inaalis mo yung salitang doktrina. Sa doktrina. No, mayroon ka bang naipakitang nabutasan mo doktrina na sinabi ko? O sige nga. O, tingnan natin. Itutuloy natin Ngayon, doon sa pagkakamali, pareho lang tayo eh. Talagang ganun ang tao, Mr. Talibong. Dapat inaamin mo yan. Ganyan ang taong talagang tapat. Umaamin ng tama, umaamin ng mali. O katulad nung ipinagyayabang nyo na yung saksi yung born again na talagang tinadyak-tadyakan yung Santo Niño ninyo. Ipinagyayabang ninyo na humingang tawad. No, sa inyo humingi ng tawad. Pero sa Diyos, hindi humingi ng tawad yun. Sa inyo lang, natural, doktrina nyo yun. Yun ang dinudiyos nyo. Kaya humingi siya ng tawad sa inyo. Dapat ikaw, Talibong, matuto. Humingi ka ng dispensa na pamali-mali ka. Yun lang grammar mo, ang dami mong mali eh. Pero hindi dapat yan, magbabase tayo. Kasi hindi ako ganon. Masyadong mababaw yan. Nabubutasan kita kasi Bisaya ka eh. Ang dami mong grammar na mali sa Tagalog. Pero hindi tayo pupunta ron. Ipinakita ko lang sa iyo na kung ako nagkamali doon sa pagsasalita ng verses, ay ikaw din nagkakamali sa verses. At hindi yun, kung hindi man Biblia ang binasa ko, ay yun nakasulat sa Biblia yun. Walang parang ganito yon. Mayroon mga nagpapakita ng verses sa Biblia na nakalagay sa screen. Kasi hindi mo naman mapapakita ang Biblia na gaganunin mo dito eh. Lalo na live. Kaya ipiniprint ko yun para maipakita ko. Ganun yun, Mr. Talibong. Ngayon, kung sinabi ko man, babasahin sa Biblia, ang ibig ko lang sabihin nun, yung nakasulat doon, galing sa Biblia yon. Hindi yun katalinuhan na pagpuna mo. Yan parang bata ka. Dagdagan mo naman yung karunungan mo. Masyadong mababaw yan eh. Itutuloy natin. Lalong nahahayag ka. Kaya yung ako nabutasan, wala kang nabutas sa akin. Bakit? Doktrina ang sabi kong hindi mo mabubutasan. Ano bang doktrina ang binanggit ko na nabutasan mo? Sige nga. Pero ikaw, butas-butas eh. Yung ibinibintang mo sa akin, ginagawa mo pala. Biro mo yan, hipokrito ka. Nakikita mo yung butas ng karayom, pero hindi mo nakikita yung butas ng palakol. Sabi nga ng Panginoon Kristo, paano mo nakikita ang mata ng iba, ang tahilan ng mata, kung puno naman ang mata mo ng muta? Alisin mo muna yung muta mo, Talibong, bago ka pumuna ng iba. Biro mo, pupunain mo ako kasi nagkamali ako na sa halip na 5.28, 2.28 na pala ikaw. Ikaw ganun din eh. Nagkamali ka eh. Yung 13.18 ay ginawa mong 13.16. Tinatanong mo ako, alin ba tama doon sa 2.28 ng 1 o 5.28? Tinatanong din kita, alin ba tama doon sa sinabi mo na 13.18 yung basihan ng Papa o 13.16? Sige nga, dapat humingi ka ng dispensa. Talaga naman, tuloy natin. Sinusundan ko lang ang style mo eh. Biro mo ang mga chap-chap mo, kinukoloritehan mo. Magaling kang mag-edit eh. Kasi yan ang hanap buhay mo. Vlogger ka. Yan ang talaga ang pinakanegosyo mo. Dahil sa kasakamanan niya sa salapi, ipangangalakal kayo. Ginagamit mo yung salitang Depensor Katoliko ka para ihanap buhay mo. Ganun ka eh. Kaya katolikong bangaw ka. Ito, tuloy natin. Itong si Talibong. Ito, pakinggan mo yung mga kaibigan
Alam mo, kaya dinadaan mo sa chap-chap eh. Kaya king of chap-chap ka eh. Kanina pinagbibintangan mo si kapatid na Rene Panoncillo at si kapatid na Michael Sandoval na nahuli mong nagchat-chap-chap. Nandaya ba? Walang pandaraya yun eh. Malinaw ang sabi ng kapatid na Rene na binasa sa Apokalipsis 3:16 yung sinabi nung tatay mo, si Abe. Wala doon yung mga sinabi. O malinaw yun. O anong pandaraya doon? Anong nahuli mo doon? Ang nahuli doon, yung kamangmangan ninyo at kamangmangan ng pare na nagsasalita na kung ano-anong sinasabi, bumabanggit ng sitas, wala naman doon sa sitas yung sinasabi niya. O, kita mo? O, ngayon, ito, tuloy natin. Tuloy natin. O, ayan. Mga kapatid, dahil ayon sa kanya, makapag-isip tayo ng malawak na kasinungalingan umano. Tanong, Mr. Seneta, yung sinabi mo na Juan 2:28, alin man totoo? Yung sinabi mo o yung pinakita mo na Juan 5:28? Alin ba totoo? Yung 13:18 o 13:16? Manalo sa'yo? At hindi lang yan mga kapatid. Sa nang tiningnan ko yung mga video niya, noon pa, paulit-ulit niya ang kanyang hamon, hindi lang sa akin, kundi kay Father Darwin. Kaya tinatanggap namin yan. Patunayan mo yung hamon. Kaibigan, di malinaw ngayon na totoo yung sinasabi ko na hindi sila makalaban. Paulit-ulit na raw niyang pinanunood at paulit-ulit daw akong hinahamon ko sila. Sa makatuwid, talagang hindi kayo lumalaban. Inulit-ulit ko na, hindi kayo lumalaban. Kaya, bakit ko pa kayo papatulan ngayon? Ayan ang sinasabi ko, na wala nang kabuluhan yung pag-amo ninyo sapagkat matagal ko na kayong hinahamon, pero hindi kayo lumalaban talaga. Ayun, naggaling na mismo sa bunganga mo eh. Marami akong video, tiningnan mo pa ulit-ulit akong naghahamon. Pero mo umpisa ng Abril, Mayo hanggang Hunyo. Hinahamon ko talaga kayo. Pero hindi kayo lumalaban. Hinamon ko kayo tulong-tulong. Lumabas na mismo sa bibig mo. Ulit-ulitan niya naghamon. Bakit ko unuulit? Kasi ayaw kayong lumaban eh. Kung lumaban ba kayo noon pa, bakit ko pa uulitin? Yung pagsabi mo na inuulit-ulit ko na hinahamon ko kayo, totoo yun. At yun ang katunayan na hindi kayo lumalaban. Hindi ninyo mapatunayan, yung hindi nyo matanggap yung hamon ko na yung Papa sa Roma ang katuparan ng 13 hanggang 18. 13 ng Apokalipsis, umpisa sa verse 11 hanggang 18, hindi si kapatid na manalo. At yun ang hinahamon ko sa inyo na magtulong-tulong kayo, magtulong-tulong kako kayo, na patunayan nyo na si kapatid na manalo ang katuparan niyan. Wala. Paulit-ulit ako. At hindi lang ako yung paulit-ulit. Pati vlogger, napo na yung pag-uusapan natin na talagang hindi kayo lumalaban hanggang sa nagpaalam na lang. Eto, pakinggan mo ang isang vlogger. Para, ayan mga kaibigan, isa pa yan testigo na talagang noon pa ay takot lumaban sa akin ang grupo ni Talibong. Ayan, maliwanag yan eh. Wendell Talibong aalis na ng hindi pa sinasagot ang tungkol sa pagiging 666 ng Papa o Ama o ng Biblia. Ayan, gamit ang Biblia. Ayan. Yan ay isang vlogger yan na maliwanag na talagang hindi nyo sinasagot. O alis ka na pero hindi mo sinasagot. Ngayon, eto katunayan. At saka, yung sinasabi ko na nagpapanggap kayong pare. Ayan. Ayan mga kaibigan Ayan o. Ayan mga kaibigan o. Purmang pare yan eh. Nagpapanggap siyang pare eh. Itong katunayan niya no.
Tingnan mo itsura niyan, ha? Pagka ang pare hindi nagsusutana, ganyan ang itsura, o. Tingnan ninyo. Ha? Ayan, ha? O, ayan. The Healing Priest. Parehong-parehong suot ni ano eh. Parehong-parehong suot ni Talibong, oh. Oh. Talagang nagpapanggap siya para maloko yung mga Katoliko. Napaniwalaan na siya talaga depensor. Hindi totoong depensor ka ng Katoliko kasi kung depensor ka talaga, hindi ka aalis doon sa radyo. Ito pa, mga kaibigan, ha, para makita ninyo. O ayan, the Healing Priest yan eh. O, tingnan mo. O ayan, may cross sa dibdib. Pare din yan. O ayan, tuloy. Ayan, pare may cross din na dala-dala. Nasa dibdib. O, o ayan, madre. Pare, madre, naglalagay ng krus katulad na ginagawa ni Talibong. O hindi ba pagpapanggap yan? O, nagpapanggap kang pare, anong layunin mo? Bakit nagsusuot ka ng ganon? Tuloy natin, ito pa. O, ayan. Yan ang mga pare. O, ayan o. O, yan. Pare, sa Cavite yan. Ah, ayan. Ito pa. O, ayan. O. O. Yan ba sasabihin mo nagpaparatang ako? O. Sabi nga, action speaks louder than words. Kita mo na. Anong action mo? O, ayan. Tingnan mo, itsura mo, oh. Linuloko mo yung mga Katoliko, eh. Tingnan mo, oh. Nag-aasta kang pare. Bakit ka nagsusuot niyan, Talibong? Bakit suot-suot mo yan? Talagang tinutularan mo, pare, oh. O, ayan, oh. Tingnan mo, oh. Parehong-pareho ko ng mga pare, eh. Eh, bakit? Bakit ganyan sinuso? Niluloko mo mga Katoliko eh. Hanap buhay mo yan eh. Yan ang hanap buhay mo eh. Bueno, mga kaibigan, tutuloy natin para matapos yung parting yon. Tuloy natin mga kaibigan ha, itong pag-chap-chap ni Talibong. Subscribe, Pangdaya. pindutin nyo, subscribe button, at yung bell icon upang kayo'y updated sa ating talakayan, mga kapatid. O, ayan mga kaibigan, titigil muna natin dyan ang pag-rebuttal ko dito sa kalukuhan ni Talibong. Di malinaw ngayon, Tingnan mo yung, sabi niya mag-subscribe, pindutin yung bell. Kasi yun ang hanap buhay mo. Bakit ka nga umalis doon sa DXDD? Bakit ka umalis doon? Kasi, maaring nalilitan ka ng kita ron. Kaya pumunta ka na lang sa kwarto mo at itinandi mo yung misis mo, sign language. Mas malaki kita mo dyan. Isang malaking katraydoran yan, pagdaraya yung ginagawa mo. Umpisa ng iniro ka mo, nag-sign ka ng nagpaalam ka na. Hindi totoo yan, nagsisinungaling ka. Talagang pinaalis ka kasi hindi ka nga makasagot. Kung umalis ka, bakit umalis ka? 23 na taong ka ranon, inasang kang magtatanggol, ba't ka umalis? At pagkatapos, gumawa ka ng istasyon mo sa kwarto mo, o di kaya maaring sa garahe mo yan, o sa kwarto mo yan. Tuloy kang nagpapanggap na pa rin nakasuot. Ano ba ang motibo mo dyan? Hindi pa para lukuhin mo mga Katoliko? Papaniwalain mong depensor Katoliko ka? Kung depensor ka, ba't ka umalis doon? Bakit pumunta ka riyan samantalang yun din ang trabaho mo? Kita mo na, Mr. Talibong. So maliwanag kung ganon. Ang pagtsachap-chap mo, kinukulayan mo kasi ganyan ang mga vlogger eh. Ganyan ang mga hanap buhay sa YouTube. Magaling mga mag-edit, kumbaga sa muka, minibikapan para makaakit ng mga viewers. Ang galing mo mag-edit eh. Imagine isip-isipin mo, yung mga ginawa mong pangdaraya sa akin, tinap-chap mo. Pagkatapos sinisingitan mo, nakakaakit nga naman. Kaya sinundan kita sa paraan mo eh. Sinundan ko yung kalukuhan mo eh. At susundan pa kita sa mga ganyang gawa mo. Ang totoo mga kaibigan kong Katoliko, ito nakisasawsaw lang lagi. Sumasawsaw lang. Kung halimbawa mayroong mga debate, sasawsawin yon para ipakitang di umano tagapagtanggol siya. Ipokrito.
Pakitang tao yan. Niluloko mo mga Katoliko. Hanap buhay ang ginagawa mo. Pareho nung Radyo Veritas, yung Lare, at saka yung isa na yung, kaya naman masigasig sila kasi nagbebenta ng aklat. Nagbebenta ng aklat. Biro mo kung lahat ng Katoliko bumenta ng aklat. Bilyonaryo yun. Ang Katoliko sa buong mundo, 1 bilyon. Kalahati ng mga Kristiyanong pinakikilala sa buong mundo ay kung bumili lahat ng aklat yun. Di bilyonaryo yung dalawang yon. Ganun kayo, ikaw din talibong. Nag-brainwash muna ng mga supporter mo at nung marami ka ng supporter, lumayas ka sa istasyon. Kasi sabi mo, umalis ka eh. Pero ako, ang sabi ko, hindi ka umalis na kusa, kundi tinanggal ka. Wala na sa iyong tiwala yung mga pare, yung mga manager doon sa DXDD. Kasi hindi ka nga makasagot nung mga sagot ko doon sa mga paninira mo, pagparatang mo sa kikapatid na Felix Manalo. Hindi mo masagot yon at pati yung iba na mga pinaksa ko, hindi nyo masagot yan hanggang sa magpaalam ka. Kaya napuna yun nung isang vlogger eh. Umalisan niya si Talibong na hindi nasagot yung hamon ko o yung mga sinasabi ko tungkol na ang Papa sa Roma, ang 666. Biro mo, napuna ng vlogger yun eh. At mula mismo sa bibig mo, na matagal nang sinyasat mo lahat ang video ko. Hindi na kailangan siya sa yun kasi talagang pinanonood mo video ko at hinamon ko kayo. Paulit-ulit kong hinamon kayo. Gaya nga ng sabi mo, paulit-ulit na naghamon ako. Ano ang hamon ko doon? Magtulong-tulong kayo ng mga depensor Katoliko, patunayan ninyo na si kapatid na Manalo ang tinutukoy na 666 doon sa Apokalipsis 13:11 hanggang 18. Hindi nyo magawa yon. Ay nako Talibong. Ngayon mayroon ka na naman para ipangatwiran yung doon ka lang umikot sa 666. Napanood ko na naman. Malinawan niya na yung hayop niya si Felix Manalo. Kasi sabihan niya siya yung ibong mandarage. Hindi ka ba nangingilabot niyan? Hindi ka ba nahihiya niyan? Ang nagsasabing ang hayop ay isang hari at ang katuparan ng Papa, hindi sinasabi sa Biblia na yung hayop ay ibong mandaragit. Hindi ka ba nahihiya niyan, Mr. Talibong? Baka i-delete mo, sinabi mo yon. Yung ibong mandaragit, yun ang hayop kasi yun, sabi ni kapatid na Felix Manalo, siya yung ibong mandaragit sa Isaias. Kaya siya niya yung hayop. Ay, nako Talibong. Pagkatapos, doon na naman sa nag-utos magkintal sa kanang kamay at sa noo at saka mamamatay tao. Bakit? Nababasa ba niya dyan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ano ba Talibong? Makapangatwirang ka lang kahit nakakahiya. Di yata hahanapin mo yung Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Biblia. Ang tagal nang nakasulat ng Biblia. 4th century pa. Yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, 1870, 19th century na lumitaw yun sa Council of Nicaea. Dumating dito si Magellan sa Pilipinas, 1521. Kulorom yung sulpot na relihiyon mo. Kulorom yan, walang pangalan. Bakit? Opisyal na pinahayag, 1870 na. Ilang siglo na nakaraan. 4 na siglo na bago nalagyan ng opisyal na pangalan, yang ipinagtatanggol mo, yan ang talagang Antikristo. Nakita mo ba? Mr. Talibong, kung ilalagay doon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mamamali ang linalagay ng Panginoong Diyos na makikilala ang mga nadaya. Buong sanglibutan na niya, nadaya ni Satanas. Kung sasabihin doon na Iglesia Katolika, malalaman na lahat yun, hindi na matutupad yung sinabi ng Diyos. Buong sanglibutan. Hindi ba kayo yan? Lagi mong sinasabi, universal. Katolika, universal. Anong sinasabi sa Biblia? Nadaya ni Satanas ang universal. Kayo yun eh. Tsaka, walang sinasabi ron na ang pangalan ng iglesia ang itatayo ni Kristo,
Iglesia Universal o Iglesia Katolika o Iglesia ng Sanlibutan. Wala doon. Iniuutos lang ni Kristo na ipangaral yung iglesia niya sa buong sanglibutan. Sa makatid ba, yun nga ang iglesia ni Kristo. Hindi iglesia Katolika. Kung susundan kita, sinasabi mo, yun ang iglesia ang itinayo ni Kristo kasi universal, sanlibutan. Aba, anong sabi ni Kristo? Kayaan niya napuput sa inyo ang sanlibutan kasi hindi kayo taga sanlibutan. O di malinaw, pag susundan kita na ang talagang iglesia, sanlibutan, malinaw. Ang sabi ni Kristo, hindi kayo taga sanlibutan. O, ano lamang ibig sabihin yan? Hindi kayo Katoliko. Kaya niya napuput sa inyo ang sanlibutan. Bakit? Hindi kayo taga sanlibutan. Hindi kayo Katoliko. Sabi ni Kristo, gaya ko naman na hindi taga sanlibutan, hindi Katoliko. O, sinusundan ko lang yung mga pangangatwiran ninyo eh. Sinabi ni Kristo yun, nasa 1:17, mababasa mo yan. Sa 15, mababasa mo. Na anong sabi niya? Ang sanlibutan mapuput sa inyo. Kasi hindi kayo taga sanlibutan. Kung ang batayan nyo, kaya yan ang iglesia kasi sanlibutan. Ayun, di malinaw, hindi Katoliko. Kundi ang Katoliko, ang sanlibutan, ang napupuot sa mga Kristiyano. At sabi nga ni Kristo, kung kayo'y kinapuputan, ako rin kinapuputan ng sanlibutan. Bakit? Hindi ako taga sanlibutan, hindi ako Katoliko. Kung babatayan natin yung mga kalukuhan ninyo. Bueno mga kaibigan, sana panuorin yung lahat ito para makita nyo ang katotohanan. Ano po? Bueno, babatiin ko lang itong ilan na mga sumusuporta sa akin mga kaibigan. Ano po? Ito po. Ang babatiin ko po na mga sumusuporta sa akin ay ito munang mga minimission ko. Ano po? Unahin ko po itong mga minimission natin. Si Hayan Kiking, sa Pilipinas yan. Si Alex Sineta, sa Pilipinas rin. Si Saldi at Tik Sineta. Si Lily Sineta, si Richard Locsin. Si Gomer Siendo Porten, kumusta po Gomer? Si Glinda Rial, pati Carpio Sineta, at saka si Paul Makine, dito po ito sa Edmonton. Si Astor Sineta at Sana Sinueme, nandito rin to sa Edmonton. Si Joey Sineta, nandito po siya sa Alberta. Si Arlene Sarcon sa Toronto. Si Jesus Sineta Opeda, nasa Vancouver. At si Chona Sineta, nasa Florida, sa Amerika. At si Estrella Borbe, si John Borja, si Ruth Borja, si John Duran, si Melody Samson Rinon, nandito rin po ito sa Canada. Si Josephine Rusagaran, Jo, kumusta po? At si Marilo Borja, si Tony Borja, si Harold Padek, si Oscar Borbe, si Rosalia Cachuela, si Teodora Beltran, si Liz Rahasya Baribuhok, si Luida Ferrer, at si Jean Alpapara Finchel. Yan po ay nasa Texas yan. Yan po mga kaibigan. Kumusta po kayo at sana po manatiling payapa ang ating buhay na hindi tayo nahahawa nitong pandemya. At samahan po ninyo ako mga kapatid, mga kaibigan sa panalangin sa Diyos na hilingin natin sa Panginoong Diyos na wakasan na niya po itong coronavirus para mapayapa na tayong sumasamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, na sana wag tayong mahawa o magkasakit man. Lalong-lalo na po ang tagapamahala namin sa Iglesia ni Cristo, si kapatid na Eduardo B. Manalo. Sana po ay patuloy na patnubayan mo siya, ang kanyang pamilya, na wag mahawa nitong napakasamang pandemya at manatili po ang karunungan at kapangyarihan mula sa iyo para magabayan ang aming kapatid na Eduardo Manalo. Huwag niyo pong kaligtaan, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe po. Panoorin po ninyong lahat para malaman yung katotohanan. Lalo-lalo na po kayong mga naloko na nitong si Wendell Talibong. Ayan po mga kaibigan.